sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sapa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Magandang hapon sa lahat na mga kababayan ko sa lalawigan ng Palawan, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon. Ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Trabaho lang, walang personalan. Don Robert Ramiro ang maghatid sa inyo ng balita at mga impormasyon para sa ating mga kababayan na may pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Ang headlines natin ngayong araw na ito, ano ho? Araw ho ng Huwebes ng buwan ng Hulyo 16, 2026. Ang ating headline, Senador Robin Padilla, ibalik ang death penalty. At muling isinusulong ni Senador Robin Padilla ang pagbabalik ng death penalty kasunod ng brutal na pagpatay sa isang motor taxi rider sa Caloocan City, kamakailan. Sa ganitong ganap ay malinaw niya na ito ho ay uri ng kademonyuhan. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Kung kaya't ibalik ang death penalty. Dagdag pa niya, naririnig ko ang paulit-ulit na sigaw sa tenga ko. Teka. Di ba ito'y malayo ka naman Paano mo na paano ba nag-reincarnate ba ito? Ulitin nga natin. Naririnig ko paulit-ulit na sigaw sa tenga ko ang palahaw ng rider na ninakawan at pinatay nitong demonyong ito. Ang panawagan ay ginawa matapos aristuhin ang suspect na nakilalang si Jeffrey Katakutan. Katakutan nga ito, na nahaharap sa kasong robbery, homicide at motor napping kaugnay sa pagpatay sa motor taxi rider na si Fabio Norberti Jr. At ayon sa investigasyon, sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang ice pick bago tinangay ang motorsiklo. Nakalaunay na aresto din ng mga otoridad itong suspect na si Jeffrey Katakutan. Kaugnay ho dito mga kababayan ko ay isinulong din ni Zamboanga 1st District Representative Kaimer Ulaso ang House Bill 11-11 na nagpapataw ng parusang kamatayan by firing squad na gagawin sa harap mismo ng publiko itong mga sangkot sa korupsyon. Yung tinatawag na serious offenses tulad ng plunder.
malversation of public funds, illegal misappropriation of public funds, at iba pa. Ito ho ngayon ang ating bibigyan ng importansya at ating susuriin yung advantage at disadvantage sa ganitong mga balita na atin pong ihahain sa inyo ngayong hapon, mga kaibigan. Ito ho kasing parusang bitay, kagaya ng nabanggit na natin kahapon sa ating programa, ay ito raw ho ay malupit. Malupit at hindi ho makatao. At ito namang sabi ni Senador Robin Padilla, ito daw ho ay malinaw na kademonyuhan. Sino ba yung tumatawag? Oh, may tumatawag eh. Hindi muna kita sasagutin. May, yung aking pamangkin na si Nor Arbis. Ano ho? Diyan ka lang muna. Ito daw ho ay isang uri ng kademonyuhan ayon dito kay Senador Robin Padilla. At dito naman sa House Bill 11 2-11 ng naisinulong nitong si Zamboanga 1st District Representative Kaimer Olaso. Ito hong mga sangkot sa katiwalian. May mga kasong plunder, malversation of public funds, at itong large scale misuse of or theft o pagnanakaw sa kaban ng bayan ay kasali ho sa ikang ay papatawa ng parusang kamatayan kapag ito ho ay napatunayan sa pamamagitan ng paglilitis sa sandigang bayan. Ito ho, napakaganda. Ang tanong ho sa akin kahapon, sino ho kaya? Sino ho kaya ang unang masasampulan ho dito? May masasampulan ho kaya? Kung sakaling ito ho ay maibalik ang death penalty, itong itong isang senador at isang congressman na nagnanais, masidhi yung kanilang pagnanais na maibalik ang death penalty sa mga may pag-uugaling demonyo. Sabi ho ni Senador Robin, kademonyuhan. Dito naman kay Congressman Olaso, yung mga sangkot sa plunder, large scale of misuse, o large scale misuse or theft of public funds. Ito daw ho, mas mabuti nga yatang babasahin ho natin. Ito hong panukalang batas ho ito. Kasi kayo hindi ko mabasa-basa na diretso sa Tagalog sapagkat English ho kasi ito eh. Baka ho sumakit yung aking pangaritos sa kaka-transcribe ho nitong pagkakasalin ho sa English nito hong House Bill 11211. Pero gayon pa man, para ho maintindihan sa abot ng aking makakaya na sa aking kaalaman, ay bibigyan din ho natin ito ng pansin o kaya ay bibigyan din ho natin ng sustansya. Ito hong House Bill 11 to 11 na kahapon ho ay ito ho ay atin na hong nabanggit. Pero uulitin ho natin para ho may bigyan ho natin ng hustisya. Ito muna ho. Ang uunahin ho natin, yun hong pahayag nitong si Zamboanga 1st District Representative Kaimer Adan Olaso
ay ika nga ay yung kanya ho panukalang ito, itong controversial na legislative measure dito ho sa House of Representative na kanya hong isinusulong yung Death Penalty for Corruption Act ay formally known as House Bill number 1111. Sa English nga ho ang pagkabanggit dito, Zamboanga 1st District Representative Kaimer Adan Olaso has introduced a controversial and bold. Pag sinabing bold, malawak ko ay talaga namang ika nga hindi ho yun sa mga bold movies ho. Matindi ho. Bold legislative measure in the House of Representatives that propose yung panukalang Death Penalty for Corruption Act, formerly known as House Bill number 11211. Ituloy ho natin. This bill seek to impose the death penalty by firing squad on public officials regardless of rank or position, from the President of the Republic down to the most local level, including barangay officials who are convicted by the Sandigan Bayan, the Philippine Anti-Graft Court of corruption-related crimes. This includes serious offenses such as plunder, large-scale misuse of theft of public funds amounting to 50 million or more, malversation of public funds, the illegal use of misappropriations of government money, and other forms of graft and corruption. Na ibig sabihin na ang layunin ho ng House Bill na ito, yung panukalang batas na ito, ay naglalayong patawan ng death penalty sa pamamagitan ng firing squad. Ang mga opisyalis on public official, yung mga opisyalis ng gobyerno, regardless, kahit na ikaw ay pinakamataas ang posisyon, regardless of rank or position, mula ho sa pagka-presidente hanggang sa pinakababang level dyan ho sa local government, including the barangay officials na makukonvict o mahatulan ng Sandigan Bayan ng hukuman ho ng ating bansa. Yan ho, yun ho itong House Bill 11.2 na ating babasahin. Kahapon ho, yung binasa ho natin, yung matinding takot itong mga congressman Mamaya babalikan natin to. Ayon ho dito kay Olaso, according to Olaso, the bill is aimed, ang panukalang batas na ito ay naglalayon at is instilling fear and accountability among public officials na naglalayong magkaroon ng takot at ang pananagutan sa mga public official o mga lingkod bayan o public servants na many of whom are accused, na marami ang inaakusahan, many of whom are accused of abusing their positions power, na marami sa kanila ang umabuso sa kanilang posisyon at kapangyarihan for personal gain, para sa kanilang pansariling kapakanan o interest. The proposal argues the corruption is a form of betrayal of public trust and causes widespread suffering, especially to the poor. Ang proposal na ito, itong korupsyon ay isang uri ng pagtataksil sa pagtitiwala ng taong bayan na nagbunga ng malawakang epekto o pagdanas, malawakang karanasan, lalong-lalo na ng mga mahihirap
the widespread suffering, especially to the poor, by depriving the nation's essential services na hindi man laang ika nga ay binigyan ng pansin. Oh, you deprive. Oh, pinawalang halaga ang mga pangunahing serbisyo ng para ho sa bayan katulad ng edukasyon, healthcare at infrastructure. Ulitin ko. The proposal argues that corruption is a form of betrayal of public trust and causes widespread suffering, especially to the poor, by depriving the nation of essential services like education, healthcare, and infrastructure. Sana ho naintindihan ho ninyo. Under this law, sa batas na ito, once a public official is proven guilty beyond reasonable doubt, sa ilalim ng batas na ito, kapag ka ang isang opisyal ay napatunayang nagkasala, ay mahahatulan. Ulitin natin. Under this law, once a public official is proven guilty beyond reasonable doubt and convicted by the proper court, they will face the ultimate punishment, execution by firing squad, to serve as a strong deterrent to others who may be tempted to steal from the government. Sa pamamagitan ho ng batas na ito, ang mga opisyal, ang mga public official na napatunayang nagkasala sa ilalim ng batas at napatunayan sa korte, sila ay mananagot, sila ay mapaparusahan sa pamamagitan ng firing squad para magsilbi nga itong deterrent, magsisilbi itong strong deterrent, magiging malakas, malakas pa na pananagutan. Ito ay magsisilbing malakas na ano ba yung halimbawa sa ilan sa others, sa ilan o sa marami na maaring sila ay ay matukso para pagnakawan ang kaban ng bayan. Tama ba yung aking pagkakaliwat? Intindihin nyo kayo na magliwat, to serve a strong deterrent to others who may be tempted to steal from the government. Ito niya ay magiging isang matibay na halimbawa upang ang marami na ikangay matukso para magnakaw sa kabayan ng bayan. This proposal has stirred intense public debate. Ito ho ay talagang ay naging trending sapagkat nagkaroon ito ng masinsinang mainitang pagdebate sa publiko, which some sector supporting it as a way finally hold high-ranking official accountable. Kaya ito naman ay sinasang-ayunan ng maraming sektor. Sinusuportahan itong adhikaing ito para papanagutin yung mga matataas na opisyal ng gobyerno at magbigay sa kanila ng atensyon yung concern para sa ginagawa sa kanilang ginagawang human right violation. Malaman nila kung anong kanilang ginagawa particular yung paglabag sa human right violation, the irreversibility of capital punishment, and the potential for abuse of justice system. Andito na naman tayo. Abuse
of justice system. Eto sige, mamaya pupuntahan natin yan. Isa-isahin natin. Supporters argue that this measure could be wake-up call. Pag sinabing wake-up call, aba, ika nga, mag-isip-isip ka na. Ito ay magsisilbing, panukalang batas na ito ay magsisilbing wake-up call na kailangan ho ay malinis na ho. Kailangan ho ay malinis yung Philippine politics and bureaucracy. Ito ho ay magiging wake-up call para malinis ang politika sa Pilipinas at yung bureaucracy, yung bureaukrasya. Habang ang iba namang mga kritiko ay nagbanta na ito ay it may set a dangerous precedent and divert focus from more sustainable anti-corruption reforms. Ito, magiging wake-up call ito para sa mga politiko at sa ating burokrasya. Sapagkat habang ang ibang mga kritiko naman ay nagbabanta na ito ay magiging halimbawa. Isang ika nga ay mapanganib na halimbawa kung ito ho ay talagang ma-divert yung ating pansin o focus sa mas maigting na corruption reforms. Dito na ho tayo. Ulitin ho natin itong pangamba. Ito ho yung pangamba ho O binanggit na ho nito yung ang pinaka-importante ho dito, ang pinaka-sustansya ho dito, yun hong potential, yun hong pagpaparusa yung capital punishment na firing squad. Meron ho kasing corporal punishment, mga kababayan ko. Pagka corporal punishment, talagang paparusahan ka, sasaktan yung iyong katawang laman sa pamamagitan ng padel, palo, suntok, tadyak. Yun hong corporal punishment. Ito hong capital punishment, mga kababayan. Ito ho ang tinatawag na firing squad. Eto. Yun hong sinasabi nitong si Representative Chua dapat daw heinous crime. Ibig sabihin, malalagay ka lang doon sa tinatawag na corporal punishment. Ito hong sinasabi, sapagkat ho ang kailangan ho dito, lalong-lalo ho sa mga umaabuso doon sa ating justice system, katulad ho sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, na ang pag-bend the law ay pwedeng-pwede, sapagkat ito mismo ay sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, sapagkat diyan daw ho magagaling ang mga abogado. Kaya nga ho siya pinuri ho nito ng isang lady interviewer ho ng isang istasyon ng television ho. Ang sabi nga ho ay mahalaga ho, kayang-kaya daw baloktutin ang batas, masunod lang yung sariling kagustuhan. Katulad ho nitong pagbabanta naman. Ito ba'y pagbabanta? Kay Senador Alan Peter Cayetano, nahahalukayin na naman di umano itong 2019 SEA Games na ika nga ay involved ho dito sa pangangasiwa itong si Senador Alan Peter Cayetano. Ito daw ho ay bubuligligin ni NBI Director Melvin Matibag. Nananahimik na ito dapat itong si Melvin Matibag, si Director, ang inyong iniintindi, yung sinasabi ho nitong, ito hong sinasabi ho dito sa panukalang batas nga ho ito, yun ho mga nag-aabuso sa kanilang posisyon, those who are accused of abusing their position of power for personal gain. Dapat ho yan ang iyong imbestigan, Mr. Matibag. Saan ka naman pumupunta? Kumo ba yan yan ho hindi ho sumasang-ayon doon sa mga gusto ng presidente. Yun ho talaga naman kagaya ng ginawa ninyo dito kay Senador Marcoleta. Yun ho mga lumalaban ho sa katiwalian ang gusto ho ninyong ipakulong.
Isamantalang itong mga taong ito na sinasabo natin yung mga abuso at inakusahan na ho ng pag-abuso sa kanilang mga posisyon, gamit yung kanilang mga kapangyarihan para sa kanilang pansariling interest. Sige. Bigyan mo ng katwiran, alin bang mas mabigat? Yun hong inakusahan ng ika nga yung pag-abuso ng kanilang kapangyarihan. Hindi ho ba pag-abuso din ho yan sa kapangyarihan ho? Ang ginagawa din ho nitong ombudsman at ng nitong NBI. Sino ho sa inyo ang mag-uupos? Di magtaas kayo ng inyong mga pa. Andito na naman tayo Binanggit ko dito yung justice system dapat sabi nga ho talagang ayusin At sabi nga nitong si dapat i-overhaul na ho natin. Itong si teka nga muna, pwede ba kitang palakpakan Papalakpakan lang kita, 3rd District Manila Representative Joel Chua. Ito sa'yo. Yan. Tayo ang palatuntunang ito ay pumupuri sa dapat na purihin. At ika nga ay palalahanan ang dapat na paalalahanan. Katulad ho nito. Ito naman ang sa iyo. Ito naman may bumubulong sa akin likuran. Meron hong sumisinyas. Ang sabi dito bakit mo raw ng pakikialaman na naman daw ho itong, yun hong 2019 SEA Games na pinamunuan daw ho ito ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang sabi ho dito, ganito na ho dapat Ito. Ayaw ho kasi yung iba, ayaw pumayag ng ganon. Yung tawa-tawa lang. Ayaw, ganito na yung gusto. Wag. Armado ho yung NBI, marami ho, ay kargado ho yan. Bakit ninyo? Huwag ninyong hahamunin yan. Huwag ninyong hahamunin yan si NBI Director Matibag. Yan ho atapang-atao. Atapang-atao yan. Yan ho hindi basta-basta umuurong yan. Kahit nga ho yung kahit na hindi naman inaatas sa kanya siguro talagang gagawin niya. Pero yun ho mga naglipa na ho yung mga kawatan ho. Kawatan ang tawag nga ho dito yung the large scale misuse or theft of public funds ay ika nga ay namamayagpag sa gobyerno. Hindi ho na iimbestigan ho yan samantalang yung wala naman hong kinalaman sa public funds. Ito ho yung doon sa flood control. Ito yung sa SEA Games. Ibang klase. Ibang klase na itong gobyernong ito. Hindi ho ba Kuyang Normario Ramiro? Ito ho si Kuyang Normario Ramiro tuwid ho itong pulis. Ito ho HPG ho ito salamat naman at na-appreciate mo yung aking yung aking mga paliwanag. Kuyang Nelson, maging si Kuyang Vice Mayor Christopher Ramiro. Diyan ho sa Laguna ho yan. O si Kuyang Leo, Kuyang Leo Ramiro ho. Kumusta na ho kayo dyan? Hindi ho ba tama yung sinasabi natin dito? Hindi ho naman ho, ito hong aking binabasa, hindi ko naman ho sariling sariling rhetorics, sariling pahayag o opinion, binabasa ko ho ito Ito yung sinasabi ho nitong si Representative Kaimer Adan Ulaso. Kaya nga ho siguro itong Mamang Are, itong mambabatas na ito ay visit na rin siguro sa gobyerno sa malawakang nakawan dito sa gobyernong ito. Kaya ho siguro kanya na hoong inilatag ho itong kanyang panukalang batas. Sapagkat ito nga ho ay sinusigundahan din ho ni Senador Robin Padilla na ika nga'y muhing-muhi ho doon sa pagpatay sa isang motor taxi rider na isang mahirap lamang at ika nga ay binawian ng buhay sa pamamagitan nitong mga demonyong ito na ika nga ay nananamantala sa kanyang kapwa. Samantalang
Ito hong napakalaking krimen kung paano ika nga ay namuhi itong si Senador Robin Padilla dito sa suspect na si Jeffrey Katakutan sa pagpatay dito kay Fabio Norberte Jr. Di lalo na siguro mamumuhi ho tayo pag nakikita ho natin itong mga kababayan ho natin na lumalangoy sa baha. O ilan na ho yung bang nasawi, nalunod dyan sa baha sapagkat nung mula ho ito ay ipinagyabang ng ating Pangulo na meron ng 5,500 na mga flood control project ibinuking ho nitong si Bagyong Karena at ito po ho si Christine. Ilan daan hong buhay ang nawala ho dyan samantalang ito iisa lamang ho ito samantalang ayon ho dun sa balita ay mahigit 200 katao ang nasawi nalunod dahil ho diyan. Sino ho ang dapat na managot dito? Masasabi din ho natin itong EJK. Extrajudicial killing sapagkat yun hong para ho dito sa flood control na ito para ika nga ay maligtas yung ating mga kababayan dyan sa malawakang pagbaha na yan ibinulsa, isinilid sa maleta. Dyan pa ho, hindi lang, may dapol bag pa. Meron pa ho yung mga supot-supot. Hindi ho ibig sabihin yung supot itutuliin. Inilagay ho sa mga supot-supot. Ayun, ano nangyayari ho? Pagkatapos ho, ibabaling ho. Yun hong ang sisi yun sa nakalipas na administrasyon. Bibigyan nga natin, sige nga. Bigyan nga natin nga ng pansin itong sinasabi nitong 4 point of view. Isa na rin to Isa rin ako sa mga taga-subaybay nitong si Regal sapagkat ayon ho nga sa kanya, sapagkat pinakinggan yung kanyang pahayag, ang flood control yung flood control controversies, hindi ito humihinto. Magmula pa nung una, meron ng flood control. Kaya lang ho, yung una, hindi ho talaga, hindi ho naman nakapatay. Hindi ho umabot yung kanilang casualty ho dito. Kung meron man hong mga flood control mga nakararaang mga administrator sapagkat hindi naman talaga hindi natin masasabing zero, meron ho yan sapagkat ayon nga ho dito sa payag nitong itong isang pina-follow ko rin ho na isa rin hong vlogger din ho na ito ho meron namang kinalaman sa batas sapagkat abogada. Ako ho ay naniniwala at ito ho ay sinusundan ko, lalong-lalo na yung kanyang mga may pahayag na meron naman hong sustansya, hindi ho ampaw. Ito ho ang sabi ho niya. Ang flood control controversies ay hindi ito humihinto sa isang administrasyon lang. Mr. Ma'am, Madam, pwede ba kitang palakpakan? Regal point of view. Ganyan ho ako magpuri. Pagka kayo ipinupuri ko, kayo ay sinusubaybayan ko. Maging kayo ay matuwid at maging kayo ay kawatan. Sapagkat para malaman namin yung inyong mga aktibidades kung ano-ano ang inyong ginagawa sa sambayan ng Pilipino. Itinatanggi ho ba? Hindi daw ito humihinto sa isang administrasyon, it passes through. Dumadaan daw ito sa Kongreso sa executive. At sa bawat public official na meron hong kapangyarihan para mag-appropriate, mag-approve, mag-release at mag-implemento sa 100 of billion pesos. Kaya ho mahirap na paniwalaan ang bagong script na kasalanan di umano ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung kanyang administrasyon o kaya naman itong si Saldico o kaya naman ito si Jinggoy Estrada o kaya naman ito ay si Martin Romualdez, sila ang dapat nasisihin.
Ah, sapagkat ang pinakahuli ho, yung flood control budget na under noong panahon po nitong si FPRRD ay meron hong approximately ng 129 billion. Pero sa panahon nitong si Pangulong Marcos Jr. ang kanyang flood control allocation ay 545.64 billion. Halos mag-triple. 500 na 200 lang yun. Halos mag-triple. Ang laki. Pagkatapos, ito ho ay nagsimula ho ng from 2022 to 2025 na yung budget ho dyan ay 545.64 billion. Pagkatapos mamukat-mukat mo wala pala. Nasaan yung flood control? Tinangay ho ng mga bulsa, tinangay ng mga maleta. Anong nangyari? Anong umulan? Ang ari-arian ng mga kababayan ng mga Pilipino, inanod, mahigit 200 buhay ang nasawi. Nang dahil lang sana yung flood control na yung ninakaw ho na mahigit na 1.7 trillion na ninakaw nitong mga kawatiro. Kayong mga kawatero, trilyones ho ng flood control. Ang ilan ho dito sa mga rason ginamit na campaign funds ng mga politiko na kaalyado ng administrasyon, lalo na dyan ho sa Kongreso. Kaya meron ho bang congressman na inimbestigahan? Ang napapansin ho natin, ang maraming congressman ho dyan talaga naman ho sila ho, yung mga maiingay ngayon. Ano ho nga sabi nitong si Jerbil, sa Congresswoman Jerbil Luistro? Ano ho ang sabi ho niya? Ito ho ang pagkakabanggit ho niya. Etong pambihirang buhay ito. Hindi raw ho dapat na imbestigahan. Sino? Bawal daw po na imbestigahan. Sino? Si President Bongbong Marcos Jr. at maging itong si late Representative Martin Romualdez. Basahin nga natin. Ipinaliwanag itong si House-led Prosecutor at Batangas Representative Jerbil Luistro na hindi nila pwedeng hindi maaaring imbestigahan. Ito confidential fund ho ito. Dito halimbawa ho dito sa confidential fund nitong sina PBBM at late Representative Romualdez at iba pang opisyal ng gobyerno, lalo na ho yung flood control. Ito ay matapos nga hong matanong kung bakit ang confidential fund lamang ni Vice President Sara Duterte ang iimbestigan, gayong mayroong mga opisyal kabilang si Pangulong Marcos Jr. na mas malaki ang confidential fund na umabot ho sa 14 billion. Samantalang kay Vice President Sara, 275 lang yung kanyang confidential fund na ngayon ay naharap sa impeachment trial. Itong 14 billion,
Pagkatapos hindi daw ninyo pwedeng imbestigahan? Anong kalokohan ito? Ah, anong kalokohan yung pinagsasabi mo diyan? Ah, isang kahunghangan itong pinagsasabi ho ninyo. Hindi po pwede. Ay sapagkat sino ho mag-iimbestiga ho sa inyo sapagkat kayo alam naman natin galing sa flood control din yung ginamit din sa pangangampanya ninyo sino pa maglalakas loob? Ano yung meron hong nagtangka ng impeachment laban kay PBBM. Ano hong ginawa? Binasura ng DOJ. Bakit? Insufficient? Sufficient ho ang pagbibigay ng pera ho doon, kaya ho nabasura. Pagka insufficient ang yung pagbibigay ng pera, ay tuloy ang impeachment. Totoo ba? Sige. Insufficient. Pagka insufficient, ibig sabihin kulang ang hatag. Paano hindi magkukulang ang hatag 1.7 trillion. Kasama ho yung pag-deport. Yung dandil kay FPRRD. Ilang milyon? Ilang trillion ba yun? Milyon? Billion? Trillion? Laki ng ginastos Ang umiiral ho kasi ngayon, pera ngayon Pag hindi kita makuha sa pera, di sa kaso kita kukunin. Katulad yung ginagawa nila ngayon kay Senador Alan Peter Cayetano. Eto na ho. Isa pa ho sa pinakamabigat ho nating pasanin ngayon mga kababayan ko. Lubog na ho nga tayo sa utang. Itong gobyernong ito, eto na. Hindi ba ako nagkamali? Na sinabi ko kahapon yung pagpunta ni President Marcos sa Canada, ayon hong isang sa mga dito yung pagmimina, pagkalbo sa ating kagubatan. Hindi ba? Kaya nga ho nagkakagulo sa diyan ho sa Nueva Ecija. At tinututulan ng mga residente ho doon yung pagmimina ng Canadian-based mining firm. Diyan ho sa Sibuyan Romblon, diyan sa San Fernando. Mayor Nanding Marin anyari na. Muntik ka pa diyang masagasaan ng dump truck. Ano ho ang balita? Ang balita ko aprobado na daw. Aprobado na nga ba yung pagmimina ng Altay? Kaya ho, ika nga yun ang mga anti-mining groups, yung mga makakalikasan, mga grupong makakalikasan, mukhang ika nga ay nalulungkot. Ngayon ho, ay pinaalalahanan na ho kayo diyan ng lindol, ng 5.4, 5.2. Iyang Romblon na yan, ewan ko lang sa inyo, dyan sa Sibuyan, nagpaalala na ho ang kalikasan. Nagpaalaala na ho sa inyo. Ay binabati ko rin naman pala yung aming mayor ho dyan si Mayor Marvin Grige Ramos. Mabuti ho, napakaganda ho ang inyong ginawang pagtulong sa mga mag-aaral ho dyan. Namahagi kayo ng school supply sa mga mag-aaral sa elementary. Tuwan-tuwa yung mga bata napapanood ko Sapagkat nung ako'y bata, pagka nabigyan kami nung Nutriban nung araw, gatas, yung feeding ho, nung ako'y grade 1, pag uwi ho namin, inakabalot ho yun sa papel. Pagka uuwi na kami, ibibigay sa amin ng teacher. Pagkatapos yan paglabas namin sa kalsada, panay namin ang higop nung higop kami ng higop nung noong gatas. Ayun ho, masustansyang gatas. Ngayon ho, iba na ang hinihigop pera na ng taong bayan. Yan ho ang at saka ang humihigop, hindi ho mga bata. Mga matatanda na ho. Mga ika nga nag-aral ho, abogado, kung ano-ano pa. Mga PhD. Ano bang ibig sabihin ng PhD? Pahawak day.
Yung mga mahihilig sa pahawak dai, doctorate ng PhD, may number 2, number 3. 'Di ba Senador Erwin? O ika nga sabi nga, mahal mo pamilya mo, 'di ba? Oo. Oh, hindi ako wala naman akong nakita eh. Parang gusto ko lang gayahin itong si Attorney Jeremy Lutok. Sabi nga niya alam namin na meron ng kinontak si Vice President na sa Senator. Pero wala kaming alam kung sino 'yun. Anong klase? Ganun din ho 'yun, di ba? Eto ho. Baka mamaya kaya ganito ho yung sistema ng ating pagbo-broadcast sapagkat hindi ho namin kayo layunin na kayo ma-stress baka kayo ma-high blood. Itong itong ang utang ho natin mga kaibigan. Isa ho nga binanggit ho natin yung pagpunta ng Pangulo sa Canada. Ngayon ho, pupunta ng Hong Kong. Ano ho, sinabi ko ho kapon. Lumabas ho sa kanila. Mag-invest ho dito ng yung sa health. Ano ho, baka ho maibenta na yung Philippine Heart Center. Sapagkat mayroon daw ho mahigit 100 government properties na nakatakdang ibebenta na naman sapagkat bangkarote. Bangkarote na ang ating gobyerno. Magbebenta na tayo ng ari-arian. Magkano ang ginagastos ninyo araw-araw? Ang ginagastos ng gobyerno, magkano daw po yun? At magkano ba pumapasok na pera araw-araw? Pagkatapos gumagastos kayo ng impeachment, yung 125 million, samantalang gumagastos kayo ng 940 million. Hindi isang malaking kalokohan ito. Paano nasisikmurang gawin ito sapagkat meron ho kasing layunin para ho mapatalsik ho si Vice President Sara sa presidential race sa taong 2028. Kaya nga ho meron na gumagalaw na ho yung mga keyboard warrior. Nakikita na ho, naipost na ho. Sabi niya ang hihirangin daw ho kapag nawala ho, pagka na-impeach daw to si Vice President Sara Duterte. I-appoint daw, i-elect daw ho nitong si PBBM, itong kanyang pinsan, si Lady Representative Martin Romualdez as Vice President. Kita? Itong galawang planado ang galawang ganid ang tawag dyan, ang galawang sakim sa kapangyarihan Kaya nga ho gumagapang na yung mga aliporis ng mga congressman, congresswoman sa mga barangay para magpapapirma ginagamit pa yung panluloko na kesyo daw kumapayag ho daw ba kayo na mag-invest ang mga dayuhan sa ating bansa. Pagkatapos yung mga booking yung pala ang layunin pala ng pagpapapirma, pasulat yung kanilang pangalan at polling precinct. Para pala yun sa People's Initiative, yung charter change. Kalukuhan. Isa kayong mandarambong, pati ba naman ang katotohanan inyo pang nanakawin? Ito ba kayong ganun? Hindi na, kayo ho nagsasalitang mahiya naman kayo, magkaroon ho kayo ng decency. Nasaan yung decency na sinasabi ninyo? Nasaan yung katuturan ng sinasabing mahiya naman kayo? Ito araw-araw, klarong-klarong mga nangyayari sa ating bansa. Dito ho sa ating justice system Kung sino nga ho yung mga gumagawa ng matuwid sila pa ho yung ikukulong. At yung lumalaban sa mga tiwali, sila pa ho ang namamayagpag. Sila ho, libre lahat. Libre ho kayo, may escort pa kayong mga pulis.
May escort pa kayo. Mga sundalo, mga Marines. Protektado kayo ng mga alagad ng batas. Samantalang yung mga ika nga ay naghahanap ng hustisya. Ika nga ay nagbubulgar ng hustisya. Nagbubulgar ng mga tiwaling mga opisyal ng gobyerno. Yun ho ang inyong ika nga isinasadlak doon sa kulungan. Ito ba ang gobyernong ito? Ibig sabihin ba ito yung tinatawag na pagdating ng araw tayo ay may tinatawag na state capture na eh. Tayo ho ay ang nagpapatakbo ng gobyerno natin dito. Ito na yung mga negosyante. Sapagkat itong mga negosyante, alaga kasi yan ng presidente. Lahat ng pangangailangan ho ninyo, ibibigay ho natin. Ang ginawa nga ho ditong si dating President Rodrigo Roa Duterte, pinagbabawi ho yung dapat nabawiin eh. Pag ayaw niyong ayusin yan eh, ninanakawan niyo yung taong bayan. Yung tubig. Pag hindi niyo pag hindi niyo inayos yan, isisequester ko yan. Yung PAL. Pagka hindi ka nagbayad, Mr. Losyutan eh, kukunin ko yan eh. Whether you like it or not, kaya takot yung mga oligarko eh. Kasi nga meron ho talagang pag nagsalita, merong tinatawag na statesman. Ito ngayon ho hindi na ho iginagalang. Hindi ho siya yung sinasabi ng presidente. Paano igagaling? Paano igagalang kay? Panay ang bigay mo ng pera pagka sinabing, bigyan mo akong ganito. Bigay. Kapag hindi mo ibinigay, yari ka. Mag-aaklas kami laban sa iyo. Bubulgar namin yung mga ginagawa mo. Di hindi ka makapalag. Sige. Ito hong masakit sa atin mga kababayan ko. Ito hong balikan nga natin yung panukalang batas na yon. At saka yung panawagan ni Senador Robin Padilla. Na yung may mga pananagutan. Basahin ko nga lang yung ni Regal. Yung pinakadulo ho nung kanyang sinabi. Ito. Ito hong sandali. Ang meron daw ho talagang may pananagutan ho dito na hindi ho dapat na hindi ho dapat na ika nga mababaliwala. Ito hong binabasa ko eh. Ang pinakahuli-hulihan ho na siya hong may pananagutan ho dito ay yun hong siyempre sino pa ba kundi ang presidente ho natin. Bakit? Bakit ho natin nasasabi hong ganun? Ang pananagutan ho ay hindi ho nakaatang sa mga congressman. Hindi rin ho nakaatang dun ho sa mga senador. Itong mga congressman at senador, sila ho dapat ang ika nga ay nag-iimbestiga dito sa mga nangyayari para makuha yung ebidensya doon sa napakalaking ika nga ay pagnanakaw, lalong-lalo na ho yung flow, yung paggalaw ng pera. Na ika nga ay yun ho ay nanggagaling ho sa executive department. Na ika nga ito hong
prinsipyo, yung constitutional principle ng accountability at yung kapangyarihan ay hindi ho ito kasalanan ho ng mga nakaraang administrasyon. Sapagkat yun ho dito ho sa kasalukuyang administrasyon, dito ho naganap yung ika nga ay sabwatan. O hindi lamang ho dito sa mga kontraktor. Sapagkat ito hong pera ho kasi na iniluwal ho dito ay inoprobahan mismo ng presidente. At dapat ang presidente na rin ho dapat ang nag-supervise kung saan napunta ho ito. Saan napunta ho itong mga kapirahang ito. Wala ho, kaso nga ho, wala hong nangyari. Ang sabi wala kong alam diyan kung ano nangyari, kaya yun. Nagkawindang-windang na. Ito ho, pinagsabihan pa nga ho dito. Itong ayon ho dito sa mga nagsiwalat ng ika nga ay nabigyan ng ika nga ng kapirahan. 51 ho sila rito babanggit lang tayo ng 10 sapagkat meron na lang tayong 4 na minuto. Ito ho ay top 51 malita officials na tinuran ho ng mga Brave 18 na mga sundalo na ngayon ho ay nahaharap sa kaso. Diyan ho ng kasong cybercrime. Diyan ho sa Makati RTC. Kasama ho yung si Attorney Baligod, Libby Baligod. Kinasuhan ho sila. Ito ho nag-i-expose. Sila ho nagdala ho nitong mga mali-malitang pera. Kanino? Kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa First Lady Lisa Araneta, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Sieda Romualdez, Julian Romualdez, Saldico, Buyeng Remulla, Janvic. Ang dami ho nila rito 51 ho ito. Ngayon, kung sakaling sino ho bang gusto ninyong masampulan? Pag ito hong batas na firing squad, siguro dito, number 1 dito, President Marcos din first couple itong nandito sa unahan dapat siguro ito rin ang unang masampulan. Pero ang argumento ho dito, ito ho ba'y papasa? Ikaw ba, Senador Robin Padilla, i-sponsoran mo ba itong House Bill 11 to 11 to 11? Kasi itong ganitong mga panukalang batas, mga kaibigan, ay meron ho itong sponsor, sponsoran ho ito. Pagka ito ho na-sponsoran, yan ho, dadaan ho yan sa mga pagdinig yung reading. Andyan ho, first reading, second reading, Kaya, Sir, Senador Robin, tanong ko lang ho, sino ba alam niyo na mag-i-sponsor nitong batas ni Sambuanga Representative kay Mayor Adan Olaso? Yan lang ang tanong ko sa inyo. At ako na ho'y magbabasa na ho na ako ng aking pagbati. Diyan ho sa aming lugar ho, diyan ho sa Sibuyan Romblon, sa isla ng Sibuyan, yung di Galapagos of Asia, na binubuliglig ho ngayon ng pagmimina ng angka ng senador, yung ating Senate President Sherwin Gatchalian and families. Yung Altai Philippines Mining Corporation, dyan ho sa San Fernando, Sibuyan, Romblon. Dyan ho kayo, kung gusto nyo sa mga turista, pumunta ho kayo ng Sibuyan, Romblon. Napakalinis ng tubig. Dyan ho sa amin, dyan ho sa Agbalit, dyan ho kasi sa Danau, dyan sa Agbalit, meron ho kaming mapakalinis na tubig. Okay. At kinukongratulate ko rin yung mga barangay official ho dyan, si barangay chairman, yung aming barangay chairman ho dyan,
si Barangay Chairman Greg Villanueva at maging yung sa kanyang mga kagawad na sina Lydia Marasigan, sina Henry Regala, sina Roger Ragot, Raymond Galindo, JT Ibabaw at Arnel Rutuni. Maging yung kanilang barangay secretary, si Neresa Maron. Hindi, yung kanilang si Evelyn Formanes yung secretary at treasurer ni Neresa Maron. At yung kanilang tagalista, yung bookkeeper, tagapag-ingat ng mga records sina Vanessa Mesa. Hoy, Ding Grabo, Kuyang Alfred, Kuyang Rambo-Rambo, Jeneline Nietes, Presi Pangilinan, Neuron Martinez, Kuyang Leo Ramiro. Good afternoon, good night sa lahat. At sa mga classmate ko, yung aking mga asset, bukas ko na lang kayo babatiin sapagkat ako'y magpapaalam na maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo sa buong universe. Bukas na muli, Biyernes at tabayanan ng isyong panlipunan. Balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines sa pangalan ng ating magigiting na lang kasama, sina Tech Aaron Tech Leo, ating program director Jeff Balahonda, ating news director Ros Dingding, ang ating station manager Ronnie Dave Abili at ating general manager Naomi Cascara, ang inyong lingkod Don Robert Ramiro.